Hello po sa inyong lahat, brothers and sisters. And narito po muli tayo upang i-share ko po sa inyo ang biblical na paraan patungkol sa salita ng kaligtasan. Sapagkat maraming katanungan sa ating mga buhay, ano ba ang kaligtasan? Kailangan ba ng tao yan? Kailangan ko kaya yan sa aking buhay? At yun nga po ay kailangan po nating sagutin. At upang malaman po ng bawat isa po sa atin na mahalaga pala ang kaligtasan sa ating mga buhay. Yun ang dahilan mga kaibigan at mga kapatid kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay naparito sa mundong ito, bumaba mula sa pamamagitan ng Espiritu at naipanganak sa pamamagitan ni Birhen Maria upang siyang maging manunubos sa atin pong mga kasalanan. Sapagkat tayo nga po mga kapatid at mga kaibigan ay makasalanan at tayo ay punong-puno ng karumihan sa ating puso't kaisipan dahil mas inibig natin yung mga bagay na takbo ng mundong ito rather doon sa kung saan dapat natin ay gawin kung ano yung mga kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ito ang sinasabi po sa aklat ng dito sa Book of Acts. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house, sabi niya. So kailangan po nating manampalataya mga kaibigan at mga kapatid upang maligtas tayo at ang ating buong sambahayan. Dahil kung tayo po ay nakarinig at tumanggap ng patungkol sa salita ng kaligtasan, ay ito'y maaring maligtas din ang ating mga mahal sa buhay sapagkat dito sa Book of Luke chapter 15 verse 3, and he said them, and he speak this parable unto them, saying, what man of you having 100 sheep, sabi niya, if he lost one of them, that not leave that 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it. And when he had found it, he laid on his shoulder rejoicing. And when he cometh home, he called together his friend and neighbor, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Sabi niya. Mga kaibigan, katulad po tayo ng isang tupang naligaw, isang tupang nawawala, na sa isang daang tupa mga kaibigan at mga kasama, ay may tuturing tayo sa isa sa mga nawawala na kung saan ang isang pastol ay iiwan niya yung 99 na tupa at hahanapin yung nawawalang isang tupa. At yung mga kaibigan ay may tutulad yung isang nawawalang tupa ay katulad tayo doon na isa sa mga nawawala. Kaya't ang isang pastol ay hahanapin niya ang nawawala na yun. At ang pastol na yun ay ang ating Panginoong Hesukristo na parito upang hanapin ang mga nawawalang kaluluwa. Tayo po yun mga kaibigan, mga kasama. Tayo po yung nawawalang tupang yun. Kaya't naparito ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat hindi niya nais nga po na tayo ay mapahamak. Kaya't kailangan po natin ng kaligtasan. Nung tayo ay tumatawag ng Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako, ang Panginoon ay sumasagot sa atin, mga kaibigan, sa ating mga kahilingan at panawagan sa Kanya. Sapagkat tayo ay nawala sa samahan ng isang daang tupa. Tayo po yung isa sa mga nawawala. Kung ikaw man ngayon, kaibigan, ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, maaring ikaw yung isa sa mga tupang nawawala. At kailangan mo ng rescuer, mga kaibigan. Kailangan mo ng tagapagligtas. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan mo kaibigan ng tagapagligtas. Sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating pansariling kakayahan lamang. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo naparito upang ialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay mga ligtas na sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo po ay matubos at malinis at mahugasan ang ating mga kasalanan na kung saan tayo dapat ang siyang maghirap sa krus ng Kalbaryo at mabuhos ang dugo upang mabayaran ang ating kasalanan. Bagkus,
ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang nagdala lahat ng uri ng kasamaan na ating nagawa. Then, sabi niya, for the Son of Man is came to seek and to save that which was lost, sabi niya. Naparito ang anak ng tao upang hanapin yung mga sabi niya, which was lost, sabi niya, yung mga spiritually dead at saka yung mga nawawalang mga kaluluwa. Tayo po yung mga kaibigan. Noong tayo hindi pa po nakakilala sa Panginoon, may tuturing po tayong mga may karamdaman at patay sa spiritual na pamumuhay. Lost tayo mga kaibigan, mga kasama. Kaya kung akala po natin, ini-enjoy po natin yung fruit of labor ng ating pamumuhay natin ay nakamtan na po natin ang mga bagay na narito sa mundong ibabaw na ito. Akala po natin mga kaibigan at mga kasama, akala po natin ay ligtas na po tayo. Akala po natin nakamtan na natin ang pinakamasarap na buhay. Pero hindi po. Mali po mga kaibigan. May pangako po ang Panginoon po sa atin. Hindi po yung pangakong pamumuhay po dito sa mundong ito. Pero which is, habang tayo po ay nabubuhay sa mundo pong ito, ay maaari po tayong ingatan ng Panginoon at iingatan po tayo ng Panginoon as long as nire-recognize po natin ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. At ang pangako ng Panginoon sa ating future life, ito yung buhay na walang hanggan. Kaligtasan mga kaibigan at mga kasama. Sapagkat dahil sa mga kasalanan na yan, tayo po ay nangamatay sa mga kasalanan. Patay po tayo sa kasalanan. At dahil po sa kasalanan po na yan, yan ay isang bagay na kung saan ay nalabag po natin yung rules ng Panginoon. Kung ano yung kalooban ng Panginoon ay na-break po natin or nalabag po natin mga kaibigan, mga kasama. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Sabi nga ng Biblia, Book of 1 John 1:9, sabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ayun lamang po mga kaibigan at mga kasama. Ang ating Panginoon ay mabuti. Mabuti ang ating Panginoon. Basta't atin man lamang pong ilapit sa Kanya ang ano man ating nagawang kasalanan at pagsisihan natin ito. Sabi niya, He is faithful and just to forgive our sins, mga kaibigan at mga kasama. Upang maging karapat dapat po tayo sa harap ng ating Panginoon upang sa gayon ay makamtan po natin ang kaligtasan na kaloob ng Panginoon po sa atin. Kaya nga po sabi niya, kung narinig po ninyo ang salita ng Panginoon sa araw na ito, at kung napanood po ninyo ang video ito, sabi ng Biblia, today is the day of salvation. If you hear the words of God, sabi niya, harden not your heart. Sabi niya po mga kaibigan. Kaya ito nga po yung sinasabi niya mga kaibigan at mga kasama, na kung marinig man po natin, mabasa po natin, at maintindihan po natin ang salita ng Panginoon, sabi ng Biblia dito sa aklat ng Hebreo, dito sa Book of Hebrew chapter 3 verse 15, sabi niya, while it is said, sabi niya, today if ye will hear His voice, harden not your heart as in the provocation, sabi niya. Kung marinig po natin ang salita ng Panginoon, mga kaibigan at mga kasama, at naintindihan po natin ang salita ng Panginoon, at kung saan nauunawa naman po natin, at kung saan ito pala yung salita ng Panginoon ang magdadala para sa atin ng kaligtasan sa ating buhay, sa ating kaluluwa, sapagkat ano nga ba naman mga kaibigan at mga kasama? Walang sino mang makakapagsabi na kapag siya ay buhay ngayong araw na ito, natulog siya mamayang gabi, hindi niya kahit sino ay walang makakapagsabing siya ay makakagising pa bukas. Bagamat ito ay hindi po ito pananakot mga kaibigan at mga kasama, sapagkat kapag ikaw ay natulog mamaya, hindi mo alam kung ikaw ay magigising pa. Hindi mo alam pag habang ikaw ay naglalakad sa gilid ng daan, maaaring ikaw ay
mapahamak diyan. Wala po kasiguruhan mga kaibigan sa ating mga buhay. Kasi bawat hakbang natin, bawat plano natin, saan man tayo papunta at paroon, nariyan po ang maaring mga kapahamakan at panganib sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, walang pinakamahalagang bagay, kundi wag na natin patagisin ang ating mga puso. Sabi ng Biblia ay maging humble tayo sa harap ng Panginoon upang maging karapat-dapat po tayo. Harden not your heart, sabi nga niya, if you hear the words of God, sabi niya. Ulitin po na 15, while it is said, today, if you will hear His voice, harden not your heart, sabi niya. As in the provocation, sabi niya. Huwag na nating patigasin po ang ating mga puso, mga kaibigan, mga kasama. Sapagkat wala po tayong kasiguruhan sa ating mga buhay. Bagamat, sa pamagitan ng pananampalataya at pagsuko natin ng ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo, ay may kasiguruhan po tayo. Hindi ibig sabihin na pag sinurinder po natin ang ating buhay sa Panginoong Jesucristo, tayo ay mamamatay na. Hindi po ganoon. Isusurrender po natin ang ating buhay sa ating Panginoon, sapagkat upang magkaroon po tayo ng kasiguruhan sa ating mga buhay. Upang may assure natin na once kung tayo man po ay namatay dito sa mundong ibabaw na ito, pag tayo ay pumanaw na sa mundong ibabaw na ito, mayroon tayong tinatawag na kaligtasan. Mayroon tayong assurance na tayo ay makakapiling natin ang ating sinasampalataya ng Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, kundi ang ating Panginoon si Kristo sa kanyang kaharian. Sapagkat sabi nga niya, kaibigan, kapatid, after ye heard the words of truth and the words of your salvation, sabi niya sa book of Ephesians 1:13, ye are sealed by the Holy Spirit of God, the Holy Spirit of promise, sabi niya. Paano nga po natin kakamtan ang mga yan, mga kaibigan, mga kasama, kung tayo ay ayaw po nating paniwalaan ang salita ng Diyos, ayaw nating paniwalaan ang katotohanan, ang banal na kasulatan, kaibigan. Sapagkat kung gusto mo o hinahanap mo ang katahimikan at or peace or contentment sa buhay mo, hanapin mo kung anong kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sapagkat kung nasumpungan mo ang salita ng Panginoon, nabasa mo, at isinabuhay mo ang salita ng Panginoon, kaibigan, ako'y naniniwala, ikaw na yung isa sa mga taong namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. I-share ko po ang salita ng Panginoon na maaaring ikaw sa oras na ito ay maaari kang maligtas, kaibigan. Ngunit sampalatayanan mo lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, in the book of John 3:36, he that believeth the Son, sino po yung Son na yan? Ang ating Panginoong Jesucristo. He that believeth the Son shall see life, sabi niya. Makikita niya ang kanyang buhay. Makikita niya ang buhay. Anong buhay na yun? Buhay na walang hanggan. He that believeth the Son shall see life, but he that believeth not the Son shall not see life, sabi niya. But the wrath of God is abided in him, sabi niya. Kung gusto mong makita o mahanap ang buhay na walang hanggan, sampalatayanan mo lamang ang ating Panginoong Jesucristo upang makita mo ang buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, kaibigan, ay masusumpungan mo ang buhay na walang hanggan. Ngunit kung hindi mo pinaniwalaan ang salita ng katotohanan, ang salita ng Panginoon, hindi mo pinaniwalaan ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ay hindi mo makikita ang buhay na walang hanggan. Bagkus sabi ng Biblia, mananatili sa iyo ang puot ng Diyos, the wrath of God. That's why the Bible give us warning. The Bible teach us, the Bible guide us by the leading of His Holy Spirit. He teach you and guide you to correct you upang sa gayon ay ma-aware ka, malaman mo ano yung mga mali sa takbo ng pamumuhay mo, kaibigan at kapatid. Ito po ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan, yung salita ng Panginoon. Sapagkat sabi nga po niya, in the beginning there was a word, and the word was God, and the word was made flesh, sabi niya, kaibigan. Kaya, wala po tayong may dadahilan, kaibigan. Tignan mo na lamang ang mundong earth na ito, ang mundong ating kinalalagyan ay nakalutang sa kalawakan.
at ang mga bagay na nakikita mo, mga puno at anumang lahat ng bagay na iyong nakikita, ay nanggaling mismo yan, at nagkaroon lahat ng mga bagay na nakikita mong yan sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. At maaari mong basahin yan in the book of Genesis, sa book of creation, sa book of Genesis, makikita mo kung ano yung sinasabi niya doon. Kaya wala nang dahilan, kaibigan, baka mamaya hindi natin alam, ay hindi naman sa pananakot, hindi natin alam kung bukas, makalawa, ay buhay ka pa. Kaya ito na yung pagkakataon mo, kaibigan, mag-humble sa harap ng ating Panginoon. Mag-humble ka sa harap ng ating Panginoon upang maging karapat-dapat ka, at ang gagawin mo ay pagsisihan mo ang iyong kasalanan upang kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga niya, kaya sabi niya kanina, he that believeth not the Son, he that believeth on the Son shall see life, but he that believeth not shall not see life, but the wrath of God abideth in him. The wrath of God is, it means in Tagalog is, yung puot ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, mga kasama, sa totoo lang, tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon sa lahat ng uri ng kasalanan. Tinubos na niya po tayo. Sabi niya dito sa book of Romans chapter 6 verse 18, sabi niya, being then made free from sin, ye become the servant of righteousness. Tayo ay, sabi niya, free from sin. Tayo ay pinalaya na tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. At ngayon ay magiging servant na tayo dapat ng lahat ng kabutihan at tamang gawain, mga kaibigan. Kaya nga wag na maging matigas ang ulo po natin. Wag na tayong maging matigas yung mga puso natin, sapagkat sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ay sinasabi niya, free na tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Hindi na natin ito dapat balikan. Bagamat ang masakit na katotohanan ay ini-ignore natin. Ini-ignore natin yung salita ng Panginoon. At nagpapatuloy pa rin tayo doon sa mga bagay na kung saan nagsasaya tayo. At nai-enjoy po natin yung mga bagay na yun, na kung saan hindi naman tayo nakakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon, bago sarili po nating katawan ang binabibigyan natin ng kapurihan, at nagmamalaki po tayo sa mga bagay na mayroon tayo. Pero hindi lang natin alam na ang lahat ng mga yan ay ginawa ng Diyos. Ngunit hindi masama na i-enjoy natin yung fruit of our labor, pero ang tanong is, nag-glorify po ba natin ating Panginoon? Baka yung mga bagay na ini-enjoy po natin na fruit of our labor, o bunga ng ating mga pinagpagalan at pinaghirapan, baka yan pa po ang magdadala po sa atin ng kapahamakan sa ating pong mga buhay. Kaya wala pong pinakamahalagang bagay na atin pong gawin, kundi yung ialay po natin ang mga bagay na pinagpagalan po natin sa Panginoon, at sa pamamagitan ng mga bagay na yan ay napapapurihan natin ng Panginoon, at nai-enjoy po natin yung ating pinagpagalan o mga bunga ng ating pinaghirapan, nakasama po natin ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kasama. Ang masakit nun ay yung mga pinagpagalan po natin at pinaghirapan pa natin ay nagagamit pa po natin sa kasamaan at mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sa kung saan, isa nagmamalaki tayo, hindi lang sa Panginoon, kundi sa mata ng ating kapwa, ay pinagmamalaki po natin yung mga bagay na mayroon tayo. Pero hindi natin alam na ang lakas na nagmula sa ating mga katawan ay nagmula lahat sa Panginoon yan. Nagmula po lahat sa Panginoon, at na dapat ay i-enjoy po natin ang mga bagay na yan, nakasama ang Panginoon, at maging way tayo ng blessing sa ating kapwa, upang sila man ay sa pamagitan na makita po sa ating mga buhay yung mga mabubuting gawa po natin, sila man ay mapapurihan po nila ang Panginoon. Nang dahil sa iyo ay maaring maligtas din ang iyong kapwa, at nang dahil sa iyo ay nakakilala ang isang tao sa Panginoon. Kaya dapat po natin malaman, mga kaibigan, mga kasama, na tayo pala ay maging karapat dapat sa harap ng Panginoon. Na kung saan ito yung dapat natin gawin, mga kaibigan.
Sapagkat wala tayong may pagmamalaki, wala tayong maaaring ipagmalaki sa harap ng Panginoon sapagkat ang lahat ng mga bagay na mayroon dito sa mundong ibabaw na ito, ang lahat ng yan, kaibigan, ay nilalang ng Diyos yan. Maging tayo man ay nilalang tayo ng Diyos at ibinigay niya ang mga bagay na pangangailangan natin. Kaya sabi nga niya sa book of Philippians 4:19, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Sabi niya. Pinagkaloob ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan. Kaya ang mga bagay na yan na ating ini-enjoy mga kaibigan ay nagmula sa Diyos lahat yan. Na dapat ay i-enjoy natin yan sa pamamagitan na kung saan ay napapapurihan natin ang Panginoon, mga kaibigan at mga kasama. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Maging ang kaligtasan na dapat mong makamtan sa oras na ito, yung kaligtasan na dapat mong malaman, at yung kaligtasan na dapat mong tanggapin. Yung kaligtasan na dapat ay mapasa iyo, kaibigan. Sapagkat wala tayong kasiguruhan sa ating pong mga buhay. Sabi ko nga, wala tayong kasiguruhan sa ating pong mga buhay. Kaya dapat na nating isurrender ating pong mga buhay sa ating Panginoon. Kasi sabi nga niya, sa book of Ephesians 2:8, "For by grace are ye saved through faith," sabi niya. Tayo ay nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ang tanong, kaibigan, mayroon ka bang tamang pananampalataya sa Panginoon? Kung wala pa, ito na yung pagkakataon na dapat kang manampalataya sa Panginoon upang ikaw ay maligtas, kaibigan. Ito na yung pagkakataon mo na kailangan mong sampalatayanan, maglumuhod ka sa harap ng Panginoon, i-confess mo ang iyong mga nagawang kasalanan, sapagkat sabi niya, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins. Sabi niya dito sa book of Ephesians 2:8-9, sabi niya, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God," sabi niya. Yung kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, ito ay regalo lamang sa atin ng Panginoon. At sino ba tayo bilang isang makasalanan na pagkalooban niya ng kaligtasan? Kaya ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga sa book of John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." That any of one of us na manampalataya sa ating Panginoon ay may buhay na walang hanggan at hindi ka na mapapahamak kailanman sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi niya na, "For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works," sabi niya. Hindi sa pamamagitan ng nagawa po nating mabuti upang tayo maligtas. It's not of our works, sabi nga niya. It's not of your works, sabi niya. It is the gift of God, sabi niya, kaibigan. Not of your works, lest any man should boast, sabi niya. Walang kahit sino mang makakagawa ng makakapagsalba sa atin. Walang kahit sino man na makakapagligtas sa atin. Wala na ibang Kristo, kaibigan, na may papakong muri sa krus ng Kalbaryo upang matubos ka sa iyong kasalanan. Ang gawin mo lang kayo, kaibigan, sapagkat yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, yung pagkabuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, ay minsan lang yun at wala ng panibagong Kristong muli na mapaparito upang ipako sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay maligtas at mahugasan ng iyong kasalanan. Kaya ito po yung sinasabi niya sa aklat ng Titus chapter 3 verse 5. Sabi niya, "Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost," sabi niya. Not by works, kaibigan. Yung paraan ng kaligtasan. Yung akala natin, pag nakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, ay nabawasan ang ating kasalanan. Maling paniniwala po yung kaibigan. Ang gawin mo ay ihingi mo ng tawad ang iyong nagawang kasalanan sa pamagitan ng panalangin upang ang Panginoon naman ay makikipagtagpo sa iyo sa pamamagitan ng pangunguna ng banal na Espiritu ng Panginoon ay mapatawad ka sa anumang pong nagawang mong kasalanan. Kahit sino ko pang pinakamasama, kaibigan. Sabi ng Bible. At hindi magsisinungaling ang banal na kasulatan, sabi niya, na He is faithful and just to forgive our sin. Sabi niya. Ngayon, kaibigan, handa ka na bang tanggapin ang ating Panginoon si Kristo? Sapagkat hindi natin nakakasiguro
kung isa sa atin ay bukas makalawa ay buhay pa ba? O isa na tayong malamig na bangkay, kaibigan. Upang maisiguro natin ang ating buhay at hindi tayo mapabilang sa mga mapaparusahan sa tinatawag na lake of fire sa impyerno, ngayon kaibigan ay tanggapin mo na ang ating Panginoong Jesucristo upang kamtan mo ang salita ng kaligtasan. Yung regalo ng Diyos na libre. Anong regalo na yan? Yung kaligtasan, kaibigan, salvation sa iyong kaluluwa. Sapagkat sinasabi niya na sa Biblia na it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Na kapag tayo po ay namatay, ay haharap po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, kung nais mo tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, ngayon na kaibigan. Sinasabi niya sa book of John 1:12, but as many as receive Him, to them give He the power to become the Son of God, even to them that believes on His name, sabi niya. Sa araw pong ito, kaibigan, ay tanggapin mo na ang Panginoon sa iyong buhay. Sampalatayan mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, upang kamtan mo ang regalo ng Diyos na become the Son of God and everlasting life, kaibigan. Kaya ito, kaibigan, ang sinasabi niya sa aklat ng Episo 1:13, sabi niya, in whom ye also trusted after that ye heard the words of truth, the gospel of your salvation. The gospel of your salvation, kaibigan, sabi niya, in whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise, sabi niya. Sa pamagitan ng iyong pagtitiwala at pagsampalataya sa Panginoon. Kaya't yun lamang, kaibigan, ang aking maisishare sa iyo upang kamtan mo ang salita ng kaligtasan ng iyong buhay, kaibigan. Sapagkat, sabi niya sa 2 Peter 3:9, not willing that any should perish. Hindi nais ng Panginoon na ang sino man sa atin ay mapahamak, kaibigan. Kaya binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon upang tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Upang kamtan po natin ang salita ng kaligtasan, kaibigan. Pagsisihan mo na yan at tanggapin mo ng Panginoon sa iyong buhay, kaibigan. Yun lamang, at pagpalain ka. At naway sa araw na ito ay kamtan mo ang basbas ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ikaw ay masilyuhan ng banal na Espiritu ng Panginoon upang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay mapabilang ka sa mga maliligtas, kaibigan. Walang anumang bagay na makakapagligtas sa iyo, kundi ang pananampalataya mo lamang, kaibigan. Ang lahat ng bagay na mayroon tayo sa mundong ibabaw na ito, lahat ng yan ay ginawa ng Diyos yan. Nilalang po lahat ng Diyos yan. Kaya wala na tayong maaring ipagmalaki, wala na tayong maaring ialay sa harap ng Panginoon upang tayo ay maligtas, kundi maliligtas lamang po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sinasabi ng the book of Romans 12:1, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, ye present your body holy and acceptable unto God, which is your reasonable service, sabi niya. Ito yung nararapat nating gawin at pagsamba sa Panginoon, na dapat nating ialay ang ating buhay, ang ating sarili na banal at katanggap-tanggap sa harapan po ng Panginoon. Sapagkat mas masarap enjoyin yung pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon, na mamuhay man tayo mahirap dito sa mundong ibabaw, pero ang pagpapalang Panginoon ay nandyan pa rin. Hindi pa man natin nahihiling ay pinagkakalob na po niya. Sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin ay nandun sa kanyang kaharian. At doon sa kaharian ng langit, sabi ng Biblia, wala nang paghihirap, wala nang pagtangis, wala nang anumang sakit, hindi ka na makakaranas ng init ng araw. Doon ay wala nang init na sisikat sa atin, kundi ang magbibigay ng liwanag sa atin ay yung kaningningan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang kaharian. Yun lamang, at pagpalain ka in Jesus' precious name. Amen.